magagantihan. Ang ibig mong sabihin, personal vendetta nangyari kay Mayor? Kailan lang ba nakaraang eleksyon? Sinungaling daw kayo. Ito ang mensahe nila. Ako nakikita kung sino talaga may kagagawa nito eh. Teka, ano ba sa akala mo? Hindi ako sasabi kapag itinuloy yung investigasyon. Pasahin ko. Diyan ka nagkakamali, pare. Sabog ng ulo ng babae, sabog din ang ulo mo. Alam ko, hindi ka makapakain. Patay mo ba nito? Takot ako maing. Becca, ano ba? Ba't kayo ka pa matatakot? Di ba, ilang ulit na natin ginagawa ito Bakit? Nung unang pumayag ka, natakot ka ba? Hindi naman Ewan ko ba itong mga nakaraang araw, nakikita ko kasi sa mata ni Arno eh. Para may alam na siya. Alam mo, Becca, guilty ka lang kaya ganun. Bakit? Business ka ba niya? Saka, ano ba hawak niya sa'yo? Alam mo, Becca, matakot ka kung misis niyang nakakaalam. Ikaw ba hindi natatakot? Alalahanin mo, ilang taong kong amo yan. Kaya alam ko kung paano tumakba utak nun. Saka, pinag-aralan ko muna siya bago ko siya sinalisihan. Ibig mo sabihin, pinagsawaan na ako ni Arno. Kaya okay lang sa kanya masalisihan siya. Hindi pinagsawaan, napapabayaan. Kasi, hindi naman ikaw ang number one sa buhay niya, hindi ba? Maeng, di ba ako number one mo? Oo. Di ba? Sana lumayo na tayo dito. Magpunta na tayo Maynila. Becca, anong gagawin ko ron? Nandito ang trabaho ko sige. Para mapanatag ang loob mo. Alam mo, kahapon, nung kausap ko yung si Arno mo, nung inutusan niya ako, nakangiti pa siya. Tapos ngayon, sasabihin mo, may alam siya. Walang alam yun. Sino yan? May pinahatid doon ng mensahe si Mr. Suarez. Paano niya nalaman nandito ako? Pwede pakilusot na lang sa ilalim ng pinto yung sulat? Walang sulat, ma'am. Meron lang gusto pasabi si Mr. Suarez. Ha? Pwede pakisigaw na lang yung mensahe kasi hindi ko mabuksan yung pinto. Hindi kasi ako nakabihes eh. May pinatatanong lang mo si Mr. Suarez. Kunwari yan sa loob si Maeng Pasya. Si Maeng? Anong gagawin dito ni Maeng? Wala ho dito si Maeng. Sinungaling daw ho kayo. Sabi ni Mr. Suarez, sinungaling daw kayo. Ito ang mensahe nila, Pero madalas din makatulong ang kutob ko sa mga kasong hinawakan ko noon. Nagpasya ng mga kamag-anak ng Mayor. Nasira ang kaso. Tinatanggap na nila ang version ng military. Ganun na simple yun, Ron. Gano'n naman talaga sa probinsya Hindi magre-reklamo, tapos sila-sila rin ang magagantihan. Ang ibig mong sabihin, personal vendetta nangyari kay Mayor? May posibilidad. Kailan lang ba nakaraang eleksyon? Natural, maraming taong galit dyan. Yung mga nag-aakalang dinaya sila.
Raul, lumalabas niyan, pinaghihinalaan mo si Congressman Suarez. Dahil si Congressman Suarez lang ang binatilos ng gusto ni Mayor noong nakaraang eleksyon. Hindi natin pwede pagdinalaan si Congressman. Malinis na tao yun. Maganda ang record. Walang maniniwala na suspect siya. Malinis si Congressman Suarez. Pero sira ang ulo ng kapatid niyang si Arno. Si Arno Suarez ang presidente ng kolehiyong pag-aari nilang magkapatid sa probinsya. Presidente pala eh. Paano maging sira ulo? Kung presidente yun ng isang eskwelahan, marangal na tao yun. Ibahin niyo tong Arno Suarez. Babaero, sugarol. May nagsabi pang malupit daw siya at marami ng taong binubugbog. Galit ka man kay Congressman. Kaya pati kapatid niya, pinagdidiskitahan mo. O, tingnan niyo to, Chief. Sinasabi sa report, nung maganap yung ambush, tumakbo patungo dito. Patungong norte ang mga sospek. Okay? Nung maganap yung tatlong magkakasunod na robbery, bank robberies nung nakaraang buwan, dito rin tumakbo. Papunta dito ang mga sospek. Dito rin papunta ang kolehiyo na pag-aari ni Arno Suarez. Ikaw talaga, Raulo. Ano naman ang gagawin ng mga suspect dyan? Mag-i-enroll? Malakas ang kutob ko na doon ang hideout nila sa kolehiyo. Puro ka kutob. Tigilan mo na nga ako sa mga kutob na yan. Alam mo yun, Chief? Malakas din ang kutob ko eh. Na kapag hindi nyo tigilan yung asal niyong ganyan, hindi kayo magtatagal sa posisyon nyo. Ano? Paano kung masundan tayo ni Arno dito? Beka, Maynila ito. Hindi niya na teritoryo to. May kapatid siyang congressman. Alam mo naman ang mga politiko, malawak ang koneksyon niyan. Natatakot ako, Maeng. Beka, huwag kang mag-alala. Alam niya Arno ang kalibre ko. Dahil dati, security guard niya ako sa araw. Tirador niya ako sa gabi. Kaya alam niyang hindi ako basta-basta. At alam niyang lumalaban ako. Paano ka naman makakalaban sa kalabang hindi mo naman nakikita? Eh paano na lang yung makakasalubong mo, tauhan mo niya pala. Beka, hindi niya tayo makikita. Malaking Maynila. Para kay Arno, maliit lang ang mundo. Kaya nga, simula ngayon, huwag mo na akong tatawaging Maeng sa labas. Dahil ang tatawag mo na sa akin ngayon ay Jimmy. Jimmy Ramos. Humingi kaya tayo ng tulong sa NBI. Beka, yan ang wag na wag mong gagawin. Walang NBI, walang pulis, walang otoridad. Dahil lalo lang gugulo ang sitwasyon eh. Maeng. Natatakot ako. Pero nasisiyahan ako. Nasisiyahan ako dahil ligtas tayo. Nakatakas na tayo kay Arno. Solo na natin ang mundo. Beka, dito ka lang. Mayaman hindi ako magtatagal, mga 5 minutes lang. Bakit hindi na lang ako? Ako na lang, mas kabisado ko rito eh. Saka, huwag kang mag-alala. Mga kamag-anak ko mga yan eh. Beka, ikaw naman oh, paminsan-minsan na lang nga tayo lumabas eh. Tatakot ka pa.
Mag-ingat ka, Maeng. Jimmy. Pag sa labas tayo, Jimmy ako. Kaya masanay ka nang tawagin ako sa pangalan na Jimmy, ha? Sige, Jimmy. Sige. Nawalan bigla. Sige, doon ka. Dito ako. Ano? Nakita mo? Ewan ko, nawalan bigla eh. Saan kaya suwi ng hayop na yun? May sa demonyo ata yun eh. Halika, gatong dito. Nasa ospital ho siya ngayon. Tinamaan ho siya sa balikat. Talagang papatayin ho siya eh. Tulungan niyo naman ho kami. Bigyan niyo naman ho kami ng proteksyon. May suspetsa ba kayo kung sino nagtangka pumatay sa kanya? Wala. Wala ho. Ano nga ulit ang pangalan ng biktima? Ano? Jimmy ho. Jimmy. Kaano-ano niyo? Nobyo ko ho. Miss Lorente, mabuti pa kaya pumunta muna kayo sa cartographer namin. Ilarawan niyo sa kanya ang itsura ng suspect. Rene, samahan mo siya. Yes, sir. Sige. Raul, ang babaeng yun. Kirida ng paborito mo. Si Arno Suarez. Maaaring lovers quarrel to. O di kaya blackmail. Pwede rin para siraan ibang tao. Well, legitimate pa rin ang reklamo ng tao. Kaya meron tayong dapat imbestigahan. Oo. Pero ipupull out mo na kita sa kasong to. Ipapasok ko kay Mike Sarate. Chief! Eh, ngayon nyo lang turnover sa akin yung complainant Yes. Pinasa ko sa yung kaso noon dahil hindi ko alam na kirida yun ni Arno Suarez. At Raul, kung nakakalimutan mo, si Arno Suarez ay kapatid ni Congressman Suarez. Nakagalit mo noong 1988. Kaya I'm sure, hindi ka magiging objective sa kaso nito. Para nyo naman tinatawaran ng professionalismo ko sa mga bagay na ito eh. Hindi naman yata tama yan, Chief. Raul, huwag kang mag-isip kung ano-ano. Mabuti na ito para walang masabi ibang tao sa atin. Eto nga ngayon, inuhusgahan nyo na ako eh. I am the one who's making decisions here. And that's my decision. Sa negosyo, wala kayong nalalamang nakaatraso ninyo. Wala po akong negosyo. Ano kaya maaaring maging motibo ng mga suspects? Ewan ko. Wala po akong alam eh. Baka napagkamalan mo kami o kaya baka nakaagrabyado kaming tao na hindi namin sinasadya. Kaya nga ako kayo tinawag para maprotektahan mo kami. Becca, hindi na siguro kailangan yun. Pero tama ka, baka napagkamalan na nga tayo.
kilala ba ninyo si Arno Suarez? Narinig ko na ho yung pangalan na yun. Balita nga ho namin eh. Mabait pong tao yun. Bakit ho? Wala naman. O sige, yun lang. Kung may mga bagong developments, tawagan nyo na lang ako, ha? Sige, sir. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na magre-report sa mga otoridad eh. Anong gusto mong gawin ko? Hintayin ko na lang bago ka mapatay. Gusto ko na nga isumbong kung sino talaga may kagagawa nito eh. Becca, ano ba sa akala mo? Hindi ako sasabi kapag itinuloy ang investigasyon? Alam mo, kapag natiklo si Mr. Suarez at nabunyag ang kanyang makalokohan, sabi din ako. Dahil ako tirador niya. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin na lang kita habang nila? Ano yung sinasabi mo na pagdating nga sa Maynila, hindi ka nila matutuntun? Becca, walang makikinabang kapag natuloy bang investigasyon na to. Lahat tayo talo. Maeng, natatandaan mo ba yung gumamit sa'yo? Ito sila kasi. Ayun. Senatorio yun ah. Yung sa mga tirador ni Mr. Suarez. Becca, Violation ng ginawa mo, Raul. Hindi mo na hawak ang kasong ito. It is not your business anymore to investigate this case. Hiningi ko ang kaso kay Mike Zarate at buong puso niyang ipinasa sa atin. Ako ang nagbibigay ng assignment dito, hindi si Mike. Chief, pagkakataon ko ng patunayan na tama ang teorya ko. May tinatago yung dalawang ito. Konting panahon na lang, pipiyok din sila. Raul, you are prejudging the case. Ano ba talaga ang interes mo sa kasong ito? Kilala kita. Siguro type mo yung babae, no? I'm not prejudging the case, Chief. You are prejudging me. Bakit ba ganyan na lang ang tingin mo pagdating sa kasong ito? Paano nga? Hindi ko nga maintindihan yung inaasan mo. Kung hindi ang babae ang dahilan, maaari masabi ko muli, kaya ka interesado sa kasong ito dahil kay Arno Suarez. Dahil dinamay ni Congressman na kapatid ni Arno ang iyong kapatid sa katiwalaan noong 1988. Dinamay ng walang kasalanan. Walang kasalanan ng kapatid ko. Alam namin yun, Raul. Alam namin. Pero sino nakakaalam ng totoo? Kung pinatawad mo na nga si Congressman, o baka naman gagamitin mo ng kaso ito para makaganti sa kanya. Sorry, Chief. Hindi ko akalaing ganyan ka pala mag-isip. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kaso, ako mismo mag-iimbestiga mag-isa in my own private capacity. May ibang pa assignment na dapat asikasuhin. I'm taking my leave of absence. Raul, kung mag-iimbestiga kang mag-isa, wala kang suporta makukuha sa opisinang to. At hindi mo magagamit ang mga resources ng opisina. At walang babakap sa'yo kapag nalagay ka sa peligro. Magbabaka sakali ako, Chief. Ben? Seryo? Bakit pare? Wala naman! Pare, wag! Pare, kailangan makausap ko si Mr. Suarez, pare. Delikado ang buhay niya, merong umahantay sa kanya. Pare,
paratingin niyo ako sa kanya kahit pagkatapos patayin niyo na ako. Kailangan ko lang siyang makausap. Pero sa kailangan sa akin, may bibigay ko sa kanya. Nagano na ako! Sinasabi! Sige, bakit? At kung hindi ba naman kayo siyang katerbang puro... Anong sasabihin sa akin ito? Sa Manila pa lang, pinatitira ko na sa inyo. Dinala-dala pa ninyo rito. Paano ba natin mayayari yan? Nang hindi tayo mapagsususpechahan? Ano? At ikaw, Maeng. Nung una, pinabilib mo ako. Lahat ng pinatitira ko, tinira mo. Ba? Bandang huli, pati babae ko, kinuha mo. Mabuti pa magbakasyon ka muna sa kulungan. Meron na akong kasong nakahanda para sa'yo. At huwag kang mag-alala. Vacation with pay. Ito una. Ano? Basta na lang daw siya kaladkad sa sakyan. Sabi ng mga nakakita. Pinagpapalaw siya ng gusto. Baka kaya nasa-admix na siya. Depende kung sino mga taong yun. Tsaka kung bakit gano'n na lang ang galit nila sa kanya. Hindi ako makatulog. Hindi ako makalabas ng bahay. Hindi ko nga mabuksan yung ilaw eh. Baka may makita nandito ako. Baka ako'y sunod din ah. Becca, alam mo hindi kita matutulungan dahil sa sasabi ng totoo eh. Hindi na ako official investigator ng kaso nito, kaya limitado lang magagawa ko. Wala na ako may tutugtog sa sinasabi ko, Mr. Gante. Wala na. Si Arno Suarez. Anong kinalaman mo kay Arno Suarez? Wala. Nagtrabaho lang ako sa kanya sa probinsya. Sa eskwelahan sa probinsya. Department Secretary na ako doon. Si Jimmy. Anong kinalaman ni Jimmy kay Arno Suarez? Si Jimmy? Sino Jimmy? Jimmy yung nobyo mo. Oo. Wala. 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 Becca, sabihin mo lang bastos ako. Pero, naging babae ka ba ni Arno Suarez? Natatakot na ako! Nagugutuhan na ako! Tulungan mo ako, please! Tulungan mo ako! Jimmy Ramos. Yata ako makapaniwala na naglakbay kayo ng napakalayo para malaman lamang na hindi Jimmy Ramos ang pangalan tinutukoy ninyo. Ismael Pasya ang pangalan niyo. Maeng kung tawagin namin. Dati siyang security sa eskwelahan namin. Nagloko. Nakakulong. Kilala ninyo si Becca Laurente. Parang narinig ko na yun. Hindi nyo kilala ang pangalan ng babae. Binahay ninyo, Mr. Suarez. Mr. Garte, nirespeto ko katayuan mo. Kilala ang pamilya namin dito. And I run a school in this province. Kaya hindi ko matatanggap ang pang-insulto mo.
Talagang nakaka-insulto ang katotohanan, lalo-lalo na sa kaso ninyo, Mr. Suarez. Pero wala na akong panahon makipaglaro pa. May mga taong gusto pumatay kay Maeng. Dinukot siya ng ilang kalalakihan. Pagkatapos ngayon, narito siya sa probinsyang ito at nakakulong. At kayo ang nagpakulong. Paano niyo may papaliwanag ang mga ganyan takbo ng pangyayari? Bakit hindi si Maeng ang kausapin mo? Mr. Garte, kilala ko estilo mo. Baka naman gusto mo magpataas ng sweldo o ma-promote. Kaya yung kasong hindi mo malutas-lutas, sa akin mo'y dinidiin. Talagang ganyan sumagot ang taong wala nang may sagot, ano? Wala na ba kayong alibay, Mr. Suarez? Hindi niyo na ba ito malusutan? Galit ka sa kapatid ko at alam ko yun. Pero huwag mo akong babanggain. Dahil hindi ako marunong magpatawad. Magkabagay pala tayo, Mr. Suarez. Hindi rin ako marunong humingi ng tawad. Mabuti na yung maliwanag. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Kung ano man magtawagan na tayo. Okay. Anong ginagawa nung dito? Ang tanong politiko. Siyempre, nagpupugay lang daw. Pero binanggit ka niya sa akin raw. Hinaharas mo raw siya. Naniwala ka naman. Eh, hindi ako naniniwala, pero yun ang reklamo niya. And you have been acting strange lately. Chief, alam mo ba ang ginawa niya sa security guard niya, si Maeng? Alam ko at sinabi niya sa akin, pinakulong niya. Nagnakaw raw. At may connection sa sindikato. Tumutugma ang description niya dun sa mga taong nakakita nung inambos si Mayor. Alam ko iniisip mo. Inuugnay mo si Suarez. Dahil alam mo, security guard niya si Maeng. Malabo ang anggulong yan, Raul. Chief, patay na si Maeng. Pinatay sa loob ng selda. Sinabi niya rin sa akin yun. Pinatay ng kaselda niya. Eh, nangyayari naman talaga yun sa loob ng bilangguan eh. Pero Chief, ang linis. Pinadukot si Maeng. Pinakulong. Pagkalipas ng ilang araw, patay na ang tao. Ang linis. Ay, hanggang na naman. Eh si Mr. Suarez yata kinikilingan niyo eh. Hindi ko sa kinikilingan. Mabigat din ang dugo. Pero hindi rin kita pwede kampihan. Nagiging emosyonal ka. Ang tigas ng ulo mo. Anong ginagawa mo dun sa bahay ni Becca Lorente nung isang gabi? Wala ka na sa kasong ito, Raul. At sa bahay pa niya. Nireport ang agent natin. Nakita ka raw. Andun ka sa bahay niya, magdamag.
Ano bang pakialam ng opisinang ito doon? Chief, I told you I was going to conduct the investigation in my own capacity as a private citizen. I'm sorry, Raul. Marami kang nalabag na utos. I-turn over mo sa nandalin mo. You're suspended for 2 weeks. Hindi na kailangan, Chief. I'm tendering my resignation effective today. I accept it. Patay na si Maeng. Pinatay o pinapatay sa loob ng selda. Malamang pinapatay. Dapat ako yung susunod nilang yun. Bakit hindi mo sinabing Ismael Pasha ang pangalan niya? Bakit sinabi mong Jimmy Ramos ang pangalan ni Maem? Bakit siya nagpangga? Sinunod ko lang naman siya eh. Yun naman kasi gusto niya eh. Bakit, Becca? Magtapat ka. Becca, patay na si Maeng. Nagbitiw na ako sa tungkulin ko. Wala na akong may tutulong sa'yo. Nag-iisa ka na. Ipagtapat mo na lahat ng nalalaman mo. Walang mawawala sa'yo. Si Maeng. Security guard sa umaga. Hitman Mr. Suarez sa gabi. Nagpalit siya ng pangalan. Dahil baka daw mahuli siya. Baka may mag-traidor. Baka may magsumbong sa kanya. Ayaw niyang i-report si Mr. Suarez. Dahil pag natiklo si Mr. Suarez, pati siya sabi, dahil siyang hitman, yung mga bank robbery sa bangko sa probinsya, si Maeng ang may gawa nun. Utos ni Mr. Suarez. Safe house nila yung isang kwarto sa compound ng eskwelahan. Doon sila nagtatago. Doon sila nagtatago. Pati yung mga sundalong scalawags. Pati yung liquidation squad ng mga bata ni Mr. Suarez. Leader to si Maeng. Pati yung ambush kay Mayor. Grupo ni Suarez, grupo ni Maeng may gawa doon. Utos ni Suarez. Ganti ni Mr. Suarez sa panginsulto ni Mayor kay Congressman. Kabit ako ni Mr. Suarez.
Hello? Hello, Chief. Ron. Wag ko kayo magagalit, ano? Tumawag ako bilang isang private citizen. May nakuha akong ebidensya laban kay Arno Suarez. Baka magamit ng opisina ninyo. Ano na naman yan? Nasaan ka ba? Chief, nasa 2348 Santa Ana. Nagtapat na si Becca Laurente. Si Arno Suarez nga nagpa-ambush kay Mayor. Pare, dito siguro. Tara. Hello? Ron? Hello? Saan ka nagkakamali, pare? Sabog ng ulo ng babae. Sabog din ang ulo mo. Alam kong hindi ka makapapayag. Patay mo ba nito? Wala na ng paraan. Bakit hindi, pare? Gagawin ko yan. Akala ko hindi ka tumaputan. Sir, binabawi din ang resignation ko. Hindi na kailangan. Hindi ko naman tinanggap eh. Natapos din ang magagandang araw ni Arno Suarez. Lumabas ngayon ang katotohanan. Malapit nang litisin ang kanyang kaso. At marami pang krimen ang ibinibintang sa kanya sa lalawigang yon. Hindi na kailamang kapatid niyang congressman.